Sa ating mga balita ngayong tanghali, Kasi marami kaming, katulad po namin, marami kaming pamilya. Sa mga bata po mahirap. Want to assure the public and our customers that Manila Water is not leaping and making sure that we pinpoint which customer area is affected on a daily basis. ilang lugar pa sa Metro Manila apektado na rin ng water shortage. Hindi sila pwedeng magsamantala dahil papasok na ang DTI. Hindi porke refilling lang sila ay hindi na namin sakop. Siyempre, the fact na binubotan nila yan para inumin, papasok na ngayon ang jurisdiction ng DTI. Ilang water refilling stations nagtaas na ng presyo ng tubig. Mga consumer na apektado ng water shortage maaaring magsampa ng kaso laban sa Manila Water ayon sa Department of Justice. Babaeng hinihinalan drug pusher at kasabwat nito arestado sa Quezon City. Of course it will. People always like watching yung mga shows, yung mga concerts and stuff. Seri ng concert ng Wish 1075 sa mga dawabenyo sa pamamagitan ng iconic Wish Bash. Magandang tanghali. Apektado na rin ng water shortage ang ilan pang lugar sa Metro Manila. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sa patuloy na problema sa supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila, nag-abiso ang Manila Water ng service interruption sa ilan pang karatig lungsod. Sa pahayag ng Manila Water sa pamamagitan ng kanilang mga social media account, mawawalan ng tubig mula 6 hanggang 20 oras ang ilang barangay sa Makati, Manila, Marikina, Parañaque, Pateros, San Juan, Taguig at Quezon City. Sa area ng Cubao, Quezon City, nakatanggap ang mga residente ng abiso na magkakaroon ng water interruption sa lugar simula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 ngayong umaga. Ilang residente ang nagtiyagang mag-igib mula sa mga fire trucks na nagrarasyon ng tubig sa mga apektadong residente. Mahirap po talaga kasi marami kaming, katulad po namin, marami kaming pamilya. Sa mga bata po mahirap. Maging ang police station sa Cubao ay namomroblema din sa supply ng tubig lalo para sa mga detainees sa kanilang istasyon. Hindi pa rin po sapat. Dahil yung mga pangailangan nila, kamukha nung inaabot ang gabi hanggang umaga, yung mga yan sa dami nila nag-CCR. Hanggang ginagawa na lang po natin, nagkakabili po tayo ng tubig sa labas para may magamit sila. Tumulong ang kawani ng Bureau of Fire Protection at ilan pang fire volunteers sa pagrarasyon ng tubig sa lugar. Bagamat tanging BFP lang umano ang pinapayagan ng Manila Water na kumuha ng tubig sa mga water hydrants. Yung mga truck na kagaya nito na hindi BFP, hindi pwedeng kumuha ng tubig dito sa mga fire hydrant namin dito sa Barangay Rodriguez. Naninilaw din ang tubig mula sa mga fire trucks kaya't patuloy na nagpapaalala ang mga otoridad na huwag gamitin ang mga nairasyong tubig bilang inumin o paghalo sa pagkain upang makasiguro sa kaligtasan ng kalusugan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsisikap ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na maibalik ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Nakikipag-ugnayan na ang MWSS sa National Water Resources Board upang payagan ng Manila Water na i-activate ang kanilang mga deep well na kayang mag-supply ng hanggang 100 milyong litro ng tubig kada araw sa kanilang mga customer. Pinakikiusapan na rin nila ang Maynilad na mag-share ng nasa 50 million liters ng tubig kada araw sa Manila Water. Kabilang dito ang pagde-deploy ng mga water tanks na magrarasyon ng tubig sa nasa 50,000 bahay. Sa kabila nito, tiniyak naman ng MWSS na hindi makakaapekto sa mga customer ng Maynilad ang gagawing pagbibigay ng dagdag na water supply sa Manila Water. We made sure that it will not affect their consumers and be certified that indeed they can afford to give 50 milliliters per day to Manila Water in the meantime without affecting their own. Inatasan na rin ng MWSS ang Manila Water na i-activate at paganahin ang kanilang water treatment plant sa Cardona, Rizal upang makapagdagdag ng nasa 100 milyong litro ng tubig kada araw. Plano rin nila na dagdagan ng 200 million liters per day ang alokasyon ng tubig sa Manila Water upang masuplayan ng mga customer nito sa Eastern Zone. Want to assure the public and our customers that Manila Water is not leaping and making sure
that we pinpoint which customer area is affected on a daily basis. We redirect resources to provide support for these affected customers as we continue to work on additional supply. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. May epekto na rin sa presyo ng itinitindang tubig ng ilang water refilling stations ang nararanasang water interruption. Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa mga ito na magsasamantala at basta na lamang magtataas ng presyo. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Halos hindi lumilipas ang 1 minuto at mayroong tumatawag sa water station ni Jay. Iba't ibang tao at tawag, subalit iisa ang tanong. Anong oras dadating ang delivery na tubig? Puyat pa si Jay dahil madaling araw na sila nakauwi mula sa Sampaloc, Manila. Doon daw kinukuha ang tubig na ibinebenta nila dito sa Mandaluyong dahil hindi na mapuno-puno ang kanilang tangke dahil sa mahinang water pressure. Ang dating 1 galon na tubig na nagkakahalaga ng 30 pesos, 50 pesos na ngayon. Pampuno raw sa nagagastos na krudo sa inaangkat nilang tubig sa Sampaloc. Dahil ayaw nilang masira sa mga customer, nakahanda silang mapuyat gabi-gabi kahit walang masyadong kita. Mahirap po dahil syempre naapektuhan yung negosyo natin. Kaya ang ginagawa po namin, nag-aangkat kami sa Sampaloc para lang meron kami continuous supply. Sa ngayon po ay hindi namin masabi na kumikita, hindi rin namin masabing nalulugi, pero siguro break even. Si Mang Ariel nakahandang magbayad kahit abutin pa daw ng 100 ang presyo ng tubig. May mainom lamang silang mag-anak. Minsan daw ay marumi ang tubig na lumalabas sa gripo kaya hindi nila mainom. Gigising ka ng madaling araw para mag-ipulan ng tubig. Parang ihi lang ang lumalabas sa gripo. Minsan marumi pa. Kalakalawang, ganun. Sir, wala naman tayong magagawa. Talaga kailangan natin ng tubig. Saka kung hindi ka bibili ng tubig, iinumin mo, di baka mas mahirap pa, baka magkasakit ka pa, lalo mas malaki gagastusin mo. Si Andrea naman, sa maliit na pangangatawan, nagbuhat ng 1 galong tubig, may magamit lamang sila sa bahay. Marumi rin daw ang tubig na lumalabas sa gripo nila kapag umaga, kaya kahit medyo mahal, willing siya magbayad. Syempre, wala namang magagawa parang for safety and na din. Puro kasi kami babae sa bahay so walang choice. Dito sa Mandaluyong, normal na senaryo ngayon na makakita ka ng mahabang pila ng mga balde upang makapag-igib lamang ng tubig. Kahit mahina ang tulo at aabuti ng ilang oras, sabi nga nila, willing to wait, makakuha lamang ng tubig na magagamit. Kapansin-pansin na nagsara na rin ang ibang laundry shop at water station sa Mandaluyong dahil sa kawalan ng tubig. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng tubig, medyo mataas rin ang presyo ngayon ng mga binebentang drum ng tubig. Sa isang residential area sa Mandaluyong, 350 pesos ang benta sa isang drum na sana ay mabibili mo lamang sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa mga magsasamantala na magtaas ng presyo ng tubig sa mga water refilling station. Hindi sila pwedeng magsamantala dahil papasok na ang DTI. Hindi porke refilling lang sila ay hindi na namin sakop. Siyempre, the fact na binubotan nila yan para inumin, papasok na ngayon ang jurisdiction ng DTI. Mag-iikot na rin ang DTI sa mga water refilling station sa mga apektadong lugar upang tignan kung makatwiran ang pagtataas ng presyo sa mga ibinebentang bottled water. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Posible namang maapektuhan ng tagtuyot ang mga palayan sa lalawigan ng Isabela. Narito ang report ni Grace Doctolero. Yes, Flor, magandang tanghali. Nangangamba nga ang daan-daang magsasaka sa lalawigan ng Isabela sa posibleng epekto ng tagtuyot na nararanasan sa bansa. Aabot sa 1,800 hektaryang pananim na palay ang posibleng maapektuhan ang produksyon dahil sa tagtuyot sa lalawigan. Ito ay batay sa pagsusuri ng National Irrigation Administration. Ayon kay Engineer Eduardo Ramos, Division Manager ng Dam and Reservoir Division ng National Irrigation Administration o NIA, Magat River Integrated Irrigation System o MARIS, na kailangan nilang magbawas ng tubig na ipinapalabas. Water distribution namin is up to March 31. Initially, March 30,
March 20 sana. Kaya lang, presently we are assessing the extent of damage to be if we cut off March 20. So if there are more areas to be affected if March 20, we might extend the water delivery as to March 31. Ito ay dahil dapat nilang mapanatili ang tubig sa Magat Dam para may magamit sa produksyon ng kuryente. Dahil dito ay maapektuhan ang mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon, pangunahin na sa mga tail end ng irrigation. Ayon kay Ramos, ang water elevation ng Magat Dam ay bumababa. As of 9 a.m. ngayong araw, ang elevation ng dam ay nasa 167.96 meters. Critical kasi 160. By March 31, ang projection namin, 162 meters. Meron pa 2 meters. So, talagang lahat ng NIA, ginawa namin lahat paraan para mabuhay sana yung naitanim. Estimate namin, baka wala ng 500 hectares na affected. Affected man, makaharvest pa rin sila. May reduction lang sa yield. Sinabi pa ni Engineer Ramos na inaasang sa katapusan ng Marso ay aabot sa 162 meters ang water elevation ng Magat Dam na malapit na sa 160 meters na critical level. Sa tala ng NIA Maris, aabot sa 85,000 hectares ang natamnan ng palay na nasiserbisyohan ng naturang ahensya. Sa ngayon, Flor, ang outflow mula sa Magat Dam para sa irrigation at power generation nasa 96 cubic meters per second. Ayan muna ang balita live mula dito sa Iligan City, Isabela. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero. Nagulat mula sa Ilagan, Isabela. Apektado na ng El Nino ang ilang poultry farm sa Negros Occidental. Ilang manok na ang namamatay dahil sa matinding init ng panahon. Narito ang ulat nila Lane Moreno. Ramdam na rin ng poultry industry sa Negros Occidental ang epekto ng labis na init ng panahon. Ayon sa ulat ng Provincial Veterinary Office, umabot na sa halos 200,000 piso ang pinsala ng El Nino sa mga poultry products bunsod ng pagbaba ng produksyon ng broiler, layer at free-range chicken. So based sa monitoring sa aton mga field personnel, damo sa nag-complain sa nagasalagod sang layer nga ang ilang production from 95% kalabanan subong na naog ara na lang sa 72 to 75%, no. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang mga bayan ng Kawayan, Kabangkalan City, Binalbagan, La Carlota City, La Castillana, San Enrique at Bagos City. Dito sa isang farm sa Bagos City, nasa 200 broiler na ang namatay dahil sa init. May ara na. Ang kakapatay sa buong among gina siya, heat stroke gina siya, kay gakaya ang manok, basta gakaya gani, butsilingon, kung gakaya siya, heat stroke gina siya. Paalala ng Provincial Veterinary Office, laging bigyan ng tubig ang mga alagang hayop, maayos na ventilasyon, huwag ibabad sa mainit na panahon at bigyan ng electrolytes ang mga manok. Samantala, tiniyak naman ng Provincial Veterinary Office na sapat ang supply ng manok at itlog sa kabila ng epekto ng El Nino sa poultry industry. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Maaari magsampa ng kaso laban sa Manila Water ang mga consumer na apektado ng water shortage. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ito ay kung may papakita na may kasalanan o kapabayaan ng Manila Water na nagresulta sa water shortage. Ayon pa kay Guevara, hindi class suit kundi individual na reklamo ang maaaring isampa ng mga consumer upang makakuha ng danyos perwisyo. Ngunit dapat aniya silang makapaglabas ng ebidensya para dito. Bukod sa Pilipinas, nakakaranas din ng problema sa supply ng tubig ang ilang bansa. Subalit, nakahanap naman ng paraan ng ilang inventor kung paano makakakuha ng malinis na tubig. Isa dito ang likha ng isang Filipino inventor na portable water treatment device. Narito ang report ni Ray Pelayo. Napakahalaga ng malinis na tubig sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas nagkakaproblema sa tubig, kundi maging sa iba pang mga bansa. Ayon sa United Nations, sa buong mundo ay nasa 2.1 bilyon na tao ang hindi naaabot ng malinis at ligtas na inumin. Nasa 1.5 milyong mga bata naman ang namamatay kada taon dahil sa sakit na diarrhea. Ang ibang lugar, lalo na sa mga disyerto, ay pahirapan kung papaano magkakaroon ng tubig. Pero ang ilan ay nakahanap ng diskarte. Gaya lamang sa Yemen at Morocco kung saan nagtatayo sila ng mga net
para masagap ang hamog. Ginagamit nila ito maging sa pagtatanim. Dito naman sa Pilipinas, naidokumento na ng UNTV News noong 2015 ang imbento ni Mang Ernesto Lamuntog na portable water treatment device. Pwede nitong linisin ang tubig ulan o kaya'y mula sa sapa, ilog at kahit tubig baha. Sa demo ni Lamuntog sa VMMC Golf Course noong 2015, umigib siya sa lugar na may naipong tubig at hinaluan pa ng lupa. Nilagyan ito ng chlorine para patayin ang ilang bakterya at coagulant para naman humiwalay ang ibang elemento. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsagawa ito ng potability test upang masiguro kung sakto ang ginawang proseso. Ibinuhos niya ito sa portable water device na may cartridge filter para sa unang pagsala at multimedia filter sa bandang ibaba. Para patunayang malinis ay una niya itong ininom. Nagkakahalaga lamang ng 2 pesos and 50 centavos ang gastos sa kada 5 galon ng tubig baha, habang 25 centimos lang sa kada 5 litro ng tubig ulan. So yun yung nagpapatunay na ang tubig na yung madaduming ng kinukuha natin ay nainom after going through the process. Yun. Ang isang unit nito ay kayang suplayan ang 10 household sa loob ng 6 na buwan. Nagamit na umano ang daang units nito nang manalasa ang bagyong Pablo sa Compostela Valley at sa cholera outbreak sa Catanduanes. May inalok-an niya siyang mga ahensya ng gobyerno subalit hindi anya ito gaanong pinansin. Ilang mga dayuhan ang nagkaroon ng interes sa kanyang imbensyon subalit hindi niya ito ipinagbili. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Susunod, Meralco nagbabala kaugnay sa mga peking payment outlet. It's a 60-minute active flexibility class where we're working to strengthen and stretch muscles while also being in the company of the best cats in the whole world. Mga pusa, kasali na rin sa workout class sa isang cafe sa Brooklyn, USA. Iimbestigahan na ng 2 kapulungan ng Kongreso ang nangyayaring water crisis sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nananawagan naman sa Pangulo ang ilang mambabatas na i-certify as urgent ang ilang panukalang batas na naglalayong masolusyonan ang problema sa tubig sa bansa. Narito ang report ni Grace Casin. Ipatatawag ng Kongreso ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System, ang 2 water concessionaire na Maynilad at Manila Water at National Water Regulatory Board para pagpaliwanagin sa nangyayaring water service interruptions sa Metro Manila. Sa resolusyong inihain ni Senate President Vicente Soto III, nakasaad na kailangan ng agarang masolusyonan ang problemang ito dahil libo-libong mga pamilya na ang apektado sa kakulangan ng supply ng tubig, isama pa ang mga paaralan at ospital. Sa isang pahayag, sinabi nito na kapag hindi agad nasolusyonan ang problema, mas malaki pa ang pinsalang maidudulot nito sa bansa. May hiwalay na resolusyon ring nakahain sa Kamara na nananawagan ng hiwalay na investigasyon patungkol sa water shortage. Samantala, nananawagan si One Pacman Party List Representative Mikey Romero sa Malacanang na i-certify urgent ang Department of Disaster Resilience Bill. Kapag naisabatas-an niya ang panukala, mas mapapadali umano ang response ng pamahalaan sa iba't ibang uri ng kalamidad at krisis. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Department of Disaster and Resilience ang tututok sa lahat ng issue patungkol sa disaster and climate change preparedness, prevention, mitigation, response, recovery at rehabilitation. Pasok umano rito ang nararanasang epekto ng El Nino sa bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, magsasagawa rin ng investigasyon ng Office of the President sa water shortage sa ilang lugar sa National Capital Region. Narito ang report ni Rosalie Cos. Lumalawig ang epekto ng kawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at kahit ang tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, nakaranas din ito. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, biglang nawala ng supply ng tubig sa kanilang bahay habang naliligo siya kaninang umaga. Nagpahayag ng duda ang Malacanang sa tunay na dahilan ng water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya pinaiimbestigahan na rin ito ng tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, hindi ba sabi ko, inefficiency yan, mismanaged. So therefore, the water shortage is... Di artificial lang yun. Kung ganon. If the source is puno and another concessionaire has puno also, ay bakit naman yung isa nga hindi? Ayun ang logic doon.
Noong nakalipas na linggo pa biglaan ang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila na pinagsisilbihan ng water concessionaire na Manila Water. Una nang ipinahayag ng kumpanya na dahil ito sa nararanasang El Nino, lumalawig na service connections at atrasadong water infrastructure projects. Ayon naman kay Panelo, titiyaking mapapanagot ng administrasyon ang mga nasa likod ng krisis, oras na mapatunayang manipulado ang kawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Yung concessionaire, sir, pwede silang ma-held accountable for it. Siyempre, kung silang may kasalanan, we'll make sure that they will be accountable. Naipunto naman ng opisyal na dapat nang magkaroon ng kani-kanyang water reservoir ang mga syudad at probinsya dahil sa nangyaring water shortage. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inobliga na ng Department of Health ang pamunuan ng mga ospital na magsagawa ng water testing sa mga dinadalang tubig upang matiyak na hindi ito kontaminado. At mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Yes, Ella, magandang tanghali. Nagbaba na rin ng kautusan ng Department of Health sa mga ospital na magsagawa ng water testing sa kanilang mga laboratory upang tiyakin na hindi kontaminado ang mga tubig na isinusupply sa mga ospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, magiging matiyak na malinis ang supply ng tubig na dinadala sa mga apektadong ospital dahil ginagamit ito sa iba't ibang hospital operations, lalo na sa mga lugar na maselan, gaya ng operating rooms at dialysis centers. Hindi rin ipinapayo ng kalihim na manggaling sa mga water tanks ang tubig na iinumin. Mas maigi pa rin anyang bilhin na lang sa mga tiyak na water stations ang mga inuming tubig. Binigyang diin din ng kalihim Ella na nagtitipid ngayon ang karamihan sa tubig, ngunit tiyaking malinis ang pinagtukunan ng inuming tubig. Dinalaw ni Secretary Duque kaninang umaga ang National Center for Mental Health sa Mandaluyong upang tiyakin na may sapat silang supply ng tubig. Nakakatanggap ang NCMH ng water supply mula sa Manila Water, Philippine Red Cross at Bureau of Fire Protection. Bukod dito, Ella, may 11 deep well din ang NCMH. Kaya naman sapat ang supply ng tubig doon at normal ang kanilang operasyon. Hindi rin sila naglilimita ng kanilang tinatanggap na mga pasyente. Ella, sa ngayon, nandito tayo sa Quirino Memorial Medical Center at mag-iikot na rin ng DOH dito mayang-maya upang makita rin ang kondisyon ng mga pasyente at ang water supply bunsod ng mga apektadong lugar ng water shortage ngayon sa National Capital Region. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, mula sa Quezon City. Nagbabala ang Meralco sa mga customer nito laban sa mga peking ahente at hindi otorisadong payment outlet. Ito'y matapos na ma-monitor ang ilang insidente ng umano'y modus operandi kung saan may nagpapanggap ng mga ahente na naniningil upang iproseso ang pagbabayad sa kuryente ng mga customer. Dilinaw ng Meralco na mayroon silang mga kapartner na payment outlet na otorisadong tumanggap ng bayad sa kuryente. Kabilang sa mga ito ang Meralco Business Center, Bayad Center, over-the-counter payment, online payment facilities, gayon din sa phone banking at automated teller machine. Para sa mga ganitong insidente, maaaring magsumbong sa official Facebook page at Twitter account ng Meralco sa pamamagitan ng pagpapadala ng pribadong mensahe. Nagbabala ang ilang senador at economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa masamang epekto ng re-enacted budget. Anila, partikular na tatamaan nito ay ang mga programang pang-infrastruktura at mismo ang ekonomiya ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Posibleng umabot na hanggang Agosto ang pag-iral ng re-enacted budget. Ito ay dahil hanggang ngayon ay wala pa ring katiyakan kung magkakasundo na ang liderato ng Kamara at Senado matapos ang pagpupulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes ng gabi. Ang hiling ng Senado, ibalik sa orihinal ang ratified 3.75 trillion peso 2019 proposed budget at alisin ang nangyaring realignment at itemization ng budget na inilaan umano para sa mga kaalyadong kongresista ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Sa naging posisyon ng Senate leadership, malinaw na labag sa konstitusyon ang ginawa umanong pag-amyenda sa budget matapos itong maratipikahan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, bukod sa ginalaw na budget sa ilalim ng Health Enhanced Program, may realignment na nangyari rin sa budget ng Department of Public Works and Highways. Ito rin ang sinabi ng Senador kay Pangulong Rodrigo Duterte nang magkaharap-harap sa meeting sa Malacanang. So sabi ko kay Presidente, Mr. President, ang masama po dito, siyempre,
legacy program ninyo yung build. And dahil nagalaw yung substantial amount of 72 billion, nire-allocate nila sa mga distrito, madi-discarrel ngayon yung build program. Bukod sa epekto ng realignment sa build program ng administrasyon, tiyak na may epekto rin sa ekonomiya ang reenacted budget kung magpapatuloy ito hanggang Agosto. Sa ilalim ng reenacted budget, hindi mapopondohan ang mga infrastructure projects at mga programa ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Senate Committee on Economic Affairs Chairman Sherwin Gatchalian, posibleng bumagal sa 6% ang gross domestic product. Sa forecast naman ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, 4.9 hanggang 5.1% ang magiging GDP at kung buong taon ng reenacted budget ay bababa ng 4.2 hanggang 4.9% ang GDP growth ng bansa. Noong 2018, ang full-year GDP growth rate ng bansa ay pumalo sa 6.2%, mas mababa sa target ng pamahalaan na 6.5 hanggang 6.9%. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Good afternoon, here are the top stories from around the globe. The Roman Catholic Church in Poland released long-awaited statistics on Thursday that shed light on the sexual abuse of children by priests over the past 28 years. Krestorv Tugaban has the story. As many as 382 children were sexually abused by clergy in Poland between 1990 and 2018, according to findings presented on Thursday, March 14, by the Polish Catholic Church in one of the most devout countries in Europe. The report follows investigations into widespread abuse of minors by clergy in other countries, notably in Chile, the United States, Australia, and Ireland, that have shaken the Roman Catholic Church to its foundation. Polish bishops last year asked victims of past clerical abuse for forgiveness and began collecting data to identify the causes of these deeds and assess their scale. The report said as many as 198 of victims were below the age of 15. In Poland, Catholic priests enjoy high social prestige, and victims of sexual abuse by clergy are often suspected by devout Poles of making up false accusation even long after the offender in question has been jailed. Poland remains one of Europe's most devout countries. Nearly 85% of Poland's 38 million strong population identify as Roman Catholics. Krestor Fugaban, UNTV News and Rescue. Huawei Technologies Company Limited and CFO Meng Wanzhou plead not guilty to charges against them in the New York Federal Court. Nomer Peñaranda reports. China's Huawei Technologies Company Limited on Thursday, March 14, pleaded not guilty to a 13-count indictment filed in a New York federal court against the company, as tensions have ratcheted up between the US and Beijing. Huawei, the world's largest telecommunications equipment maker, was charged with the bank and wire fraud, violating sanctions against Iran and obstructing justice. The company's chief financial officer Meng Wanzhou was arrested in December in Canada on charges in the indictment, which was not unsealed until January. She has said she is innocent of the charges and is fighting extradition. At the arraignment in U.S. District Court of Brooklyn, James Cole, a U.S. lawyer for Huawei, entered the plea on behalf of the company and its U.S. subsidiary. Meng and Huawei are accused of conspiring to defraud HSBC and other banks by misrepresenting Huawei's relationship with Skycom Tech Company Limited, a suspected front company that operated in Iran. Huawei has said Skycom was a local business partner, while the United States maintains its unofficial subsidiary used to conceal Huawei's Iran business. Assistant U.S. Attorney David Kessler said at the arraignment that prosecutors were in the process of serving Skycom with the charges, and that the company was not yet scheduled for an arraignment. U.S. authorities claim Huawei used Skycom to obtain embargoed U.S. goods, technology, and services in Iran and to move money via the international banking system. Last month on how an internal HSBC probe helped lead to the U.S. charges against Huawei and its CFO. Last week, U.S. authorities secretly tracked Huawei's activities, including by collecting information copied from electronic devices carried by Chinese telecom executives traveling through airports.
6 years ago, Skycom offered to sell embargoed Hewlett-Packard computer equipment to Iran's largest mobile phone operator. The reporting detailed links between Huawei and Skycom, including that Meng had served on Skycom's board of directors between February 2008 and April 2009. The next court date is set for April 4. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue. Exercise class with cats leaves participants feeling warm and fuzzy inside a Brooklyn Cat Cafe. Bianca Quiano has the story. The cat pose takes a new form at the Stretch and Snuggle exercise class inside the Brooklyn Cat Cafe. Once a month, about a dozen people stretch and strengthen their muscles in a room filled with cats. It's a 60-minute active flexibility class where we're working to strengthen and stretch muscles while also being in the company of the best cats in the whole world. People are encouraged at all times to stop, drop, and snuggle. So if they choose to snuggle over stretching, I am never offended. And we spend an hour working out with the cats. Some of the cats are curious and play with the participants, while others ignore the class. But every cat is available to take home. What's really special about the Cat Cafe is it's so much like a home environment. These cats are up for adoption. And oftentimes in shelters, cats are in enclosures where they're not really interacting with people the way they would interact in a home. Colin said her active flexibility class offers a mixture of exercises taken from yoga, Pilates, and other regimens. Many of the participants said they enjoy the warm and fuzzy feeling of the class. I need to relax more. And I love cats, and I love especially rescue cats. I have 2 adopted cats of my own, so it's a perfect opportunity to just like hang out and pet some cats. I think the cats will be very calming and relaxing. I'm very easily relaxed by cats, so I think it will help me probably do a little bit better with my yoga. While cat cafes are not new, they are a popular way for people to interact with cats in need of a permanent home. Brooklyn's Cat Cafe opened in 2016 and is operated entirely by animal rescue volunteers. Colin and other exercise instructors also donate their time to the cafe. Since the cafe opened, volunteers say more than 1,000 cats have been adopted. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Susunod, resulta ng gas testing ng DOE sa nagliliyab na lupa sa Agusan del Norte, malalaman na sa susunod na linggo. Definitely, we will prepare. May mga adjustment siguro kaming gagawin dahil nakita namin yung diga. Siguro big man, kulang kami sa big man, nahirapan kami talaga dahil wala kaming big man. PITC Global Traders maagang naghahanda para sa UNTV Cup Season 8. Of course it will. People always like watching yung mga shows, yung mga concerts and stuff. Seri ng concert, handog ng Wish 1075 sa mga Dabawenyo sa pamamagitan ng iconic Wish Bus.